Maayong gabi no, sa tanan. Ngayong gabi po, ang atin pong pagpupulay-ulayan ay yung makikita po natin sa Mateo chapter 5 verse 13 to 16. Yung asin at ilaw or salt and light. Dahil ito po yung naka-sequence no, na mensahe po na napagkasunduan po natin ni Pastor Dan. Dahil nga po in preparation din sa ating mga oldie student. Dahil sa amin pong oldie, ito yung aming pinag-aaralan sa Book of Matthew. At noon po ay yung last 2 Wednesday ay 2 Wednesdays ago ay atin pong tinalakay yung sermon sa bundok. Alam niyo ba na ito pong salitang blessed ay hindi po blessed yung ginamit po doon sa aming oldie book. Ang salita po na ginamit doon ay happiness. Okay, happiness. So, ibig sabihin, ito pong salita na ito na happiness ay kinuha po ito doon sa pinaka-original meaning ng salita na ginamit po, yung lingwahe na ginamit po ng mga unang panahon. At sa translation sa ating po kapanahunan ay happiness. No? So, ito po ay hanggang sa ito po ay ginawang blessed. No? So, iba-iba po kasi yung version ng Bible. Okay. So, ito po pag sinabi pong happiness, ito po ay kaligayahan. No? At nauna na po natin nabanggit na yung mga tao po noon na sumusunod kay Jesus, sila po yung mga taong nakaramdam ng discouragement. Ibig sabihin, sila po ay hindi masaya, pinanghihinaan ng loob sa kanila pong nararanasan dahil ang tinutukoy po ang pagkakaalam nilang pinagpala o yung mga taong nakakaranas namang ng kaligayahan, ayun po mga taong may magagandang estado sa buhay. Yung mga taong mapipera, yung mga taong malulusog, yung mga taong pong maganda ang estado ng kanilang pong buhay. At ito po mga sumusunod kay Jesus, they were discouraged. Dahil wala po sila, mahirap, may mga sakit, no? Sila po ay pinagtabuyan ng lipunan, karamihan sa kanila ay mga alipin, because they were in under the Roman Empire. So, parang sila po yung mga alipin at limitado yung kanilang galaw, yung kanilang kilos, at wala po silang kalayaan na gawin kung ano po ang kanilang gusto. Kaya para sa kanila, sila po ay nakakaranas po ng discouragement ng mga panahon na yun. And after po na sinabi po ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na hindi, ang totoong pinagpapala ay yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Or yung mga taong umaasa lamang sa Diyos. Yung mga taong nahahabis, yung mga taong mapagpakumbaba, yung mga taong nagbibighimatupad ang kalooban ng Diyos, yung mga taong mahabagin, yung mga taong may malinis na puso, yung mga taong gumagawa ng daan para sa ipagkakasundo, no? Yung mga taong nanatiling sumusunod sa Diyos sa kabila ng maraming mga pagsubok at persecution sa kanilang buhay. And after that, ito pong mensahe na ito, binigyan ng diin ng Panginoong Jesus, yung sinabi niya sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, sabi rito, you are the salt of the earth. Kayo ang asin ng sanlibutan. Sabi pa rito, if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Panginoon namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito sa iyong muli na kami po'y pinagsama-sama mo, Panginoon. Hindi lamang po upang magpasalamat, magpuri at sumamba sa iyo, kundi makinig din ang iyong mga salita na alam namin na ito po'y magbibigay sa amin, Lord, ng encouragement, magbibigay sa amin, Panginoon, ng patuloy na karunungan upang kami ay mabuhay ng naayos sa iyong kalooban. Kaya, Lord, sa oras na ito, humingi mo kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala. Bilisin niyo po ang aming mga puso. As we listen, Lord, to your words, we pray, Lord, na patuloy mong ipaunawa sa amin ang mga hiwaga ng iyong mga salita. At ito po yung maunawaan namin at higit sa lahat, i-apply po namin ito sa aming po pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sabi po dito ng ating Panginoong Jesus, you are the salt of the earth. Sino po yung kausap ng Panginoong Jesus dito? Yung kanya po mga tagasunod. Sabi niya, kayo ang asin ng sanlibutan. Okay? Now, ano nga po bang ibig sabihin itong parirala na ito? Na sinabi ng Panginoong Jesus, you are the salt of the earth. Meron pong iba't ibang ibig sabihin nito pong parirala na ito na kung saan ay ito pong salt ay kailangan po sa ating buhay. No? Ito po ay kailangan. Ang salt or sodium chloride ay ito po ay isang mineral na makikita po sa ating sa cells ng ating pong katawan. Subalit, hindi po ito ang binigyan diin ng ating Panginoong Jesus na ibig sabihin ng salt, kundi ang sinasabi niya po dito, ito pong ang binibigyan diin niya rito, itong salt or asin, ay ito po ay sinasabi ni Jesus na ito ay napakahalaga. No? Ito ay napakahalaga. Dahil nung panahon po ni Jesus, no, sa New Testament, dahil naman po sa atin ngayon, di po ba? Mahal, kahit yung asin po ay mahal. Lalo na yung, yung duro, yung pino, yung iodized salt, di ba? Wala kang mabibili po noon na piso o 5 piso, di po ba? Kung yung rock salt na mabibili po natin noon sa tindahan may piso, ngayon wala ka na rin mabibili. Tama? So, ibig sabihin, even in the times of Jesus, no? And sa panahon po natin ngayon, ito pong asin ay napakahalaga. No? At ito po ay nagagamit din po para sa pang-livelihood, no? Para pagkakitaan ng tao. Now, ito pong salt, maliban po sa pagiging valuable nito, ito po ay nag-i-enhance ng flavor para po sa pagkain. Tama po ba? Ito po ay nag-i-enhance ng flavor sa pagkain at napipreserve yung pagkain. Ibig sabihin, hindi agad na madaling masira yung pagkain once na maglalagay po tayo ng asin. At during the time of Jesus, ang kanila pong hanap buhay, no, ng kanyang mga disciples ay pangingisda. At doon po sa laot, nilalagyan na po nila yan ng asin para pagdating po doon sa kanila pong sa tawag nito, sa tabing dagat, no, sa po nila, taong nila, ay mananatili pong fresh yung isda. At yun po yung ginagamit po ng mga alagad, no, ni Jesus. No? So, nagpipreserve ito ng pagkain para manatili po yung pagiging fresh
ng pagkain. So, ano po ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus patungkol po sa salt? Malinaw po na sinasabi ng ating Panginoong Jesus na kapag ang ang asin ay nawawala na po yung alat nito. Okay? Nawawala na o yung asin po ay tawag nito, na-expose no, sa araw, di ba? Nagiging liquid po yan. No? Nagiging liquid po yan. So, ibig sabihin, pagka ang asin po ay nalulusaw o natutunaw, nawawala po yung value ng asin. Sino sa inyo na kapag ang asin po ay natutunaw na ginagamit pa rin? Di ba hindi na? Ano? Matutunaw yung asin, pero nandun pa rin yung alat. Pero yun pong, yung tanong na gagamitin mo pa ba, ay wala na po tayong kasiguraduhan. So, dito po sinasabi ng ating Panginoong Jesus, once na mawala po itong flavor ng asin na ito po ay wala ng halaga. Naunawa po natin. Nawawala na po ito ng halaga. Ganon din po sa mga mananampalataya. Okay? Ganon din po sa ating mga mananampalataya. Believers are to influence the world. Amen? Tayo pong mga Kristiyano ay nakapagbibigay ng impluwensya sa maraming tao sa pamamagitan po ng ating mga testimonya, sa pamamagitan po ng ating buhay. Our life testimony to others. Yung pong buhay po natin na kung saan ay nawi-witness po ng ibang tao, na kung saan ay napipreserve po natin yung iba, no, yung kanila pong pananampalataya at yung influence po natin sa mga tao na kapalibot sa atin ay katulad po ng isang asin, no, na nanatili po ang halaga. Ganon po inilarawan ang isang Kristiyano. Sabi po ng Panginoong Jesus, you are the salt of the earth. Yung asin po ay mayroong kakaibang flavor, unlike the other, no, ang mga seasonings. Meron po itong tinatawag na unique, no? Mayroong unique taste nito, mayroong lasa na kakaiba. Okay? Tayo rin po mga kapatid. Tayo po mga Kristiyano. Meron po tayo po ay iba sa sanlibutan. Meron tayo po ay unique sa ibang tao. Ano? Merong kakaiba sa atin na hindi makikita sa ibang tao. At iyon po ang nagpapanatili ng influence, no? Influence sa ibang tao para ang mga tao po na nakapalibot sa atin ay magtiwala sa ating Panginoon. Sabi dito ng Panginoong Jesus, tayo ay dapat maging katulad ng isang valuable o mahalagang asin na magiging asin sa sanlibutan. Subalit, kung wala na po tayong halaga, magiging useless po tayo. Magiging useless tayo, Christian. Hindi na tayo makakapagbigay ng preservation sa ibang pananampalataya o sa ibang tao na nakakita sa atin. Katulad po tayo ng asin na natutunaw na wala ng halaga. But Jesus said, you are the salt of the earth. Meaning, panatilihin po natin yung pagiging asin ng sanlibutan. Amen? Huwag po natin hayaan na mawalan po ng halaga ang pagiging Kristiyano natin sa ating kapwa. Manatili po tayo maging asin ng sanlibutan. Second, ano sabi po ni Jesus? You are the light of the world. You are the light of the earth. Napakasimple po lesson ang tinuturo dito ng ating Panginoon. Sino po, noong unang panahon, ang ginagamit po natin, wala pa naman itong ganito, no? Wala pang electricity.
Ang ginagamit po noon ay yung lampara. Tama po ba? Yung lampara. Ano? O yung sa ibang Tagalog ay yung salita ay gasera. Tama ba? Gasera. Ano? Kapag yung gasera o lampara ilagay na po sa lapag, ano po ang na-observe ninyo? Makakapagbigay ba siya ng liwanag sa buong bahay? No. Ang magiging liwanag lang ay nandoon sa sahig, sa lapag. Ano? Sinubukan nyo na rin bang magsindi ng lampara tapos tinakpan ninyo? Ha? Sino nakasubok po? Ano? Walang umaamin. Kasi parang nagsindi ka pa ng lampara tapos tinakpan mo rin. Yung ilaw, okay. Pastor, na-try ko. Yung ilaw. Yung bulb. Yung bulb na sinubukan mong takpan. Tinakpan ko ng tela, sumabog. Sumabog, oo. No? Ganon din, pagka tinakpan mo yan, yung lampara, iinit yung pinaka-glass niya, hindi, may possible na sumabog, ano? Dahil sa overheat. Okay? So, sinasabi po dito na, sabi dito ni Jesus, kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol, at walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, saan niya ito inilalagay? Ito ay inilalagay sa talagang patungan. Ano? Sa talagang patungan o sa may mataas na parte ng ating pong bahay. Sa ano pong layunin? Upang sa ganon, maliwanagan ang buong bahay. Tama po ba? Napakasimple pong lesson na itinuturo dito ng ating Panginoong Jesus. The purpose of a lamp is to shine out, para magliwanag. It is not only not hidden, but it is set on a stand so that its light can shine even more prominently. And it is not reasonable or logical to cover it up. So para namang napakamangmang ng tao, kapag nagsindi siya ng gasera o ng isang lampara, tapos ito'y ganyan tatakpan. Ano? Samantalang ang layunin natin, bakit tayo nagsisindi ng gasera, ay para po magkaroon ng liwanag sa buong kabahayan. So, paano po natin mai-apply bilang mga Kristiyano ito pong sinasabi ng ating Panginoong Jesus, you are the light of the world. Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus? Ang ibig pong sabihin ni Jesus, we are the light bearers. Tayo po ang tagadala ng liwanag. Tayo po ang tagadala ng ilaw na magre-reflect sa ilaw ng ating Panginoong Jesucristo o yung liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin nga natin, I am the bearer of light. And yes, we are the bearer of light. Tagadala po tayo ng liwanag. Liwanag na nagre-reflect yung liwanag ni Kristo sa ating buhay. John chapter 8 verse 12, sabi rito ni Jesus, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Maliwanag po yung sinasabi ni Jesus, na kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya, hindi na dapat tayo lalakad pa sa kadiliman. Tayo po noon ay namuhay na sa isang kadiliman. Tama po ba? At alam natin na napakamasalimuot yung mamuhay sa kadiliman. Alam natin na napakamasalimuot yung mamumuhay ka sa kasalanan. At ngayon na tayo po ay inalis ng Diyos doon sa kadiliman na yon,
dinala niya tayo sa isang liwanag. Sabi ng Panginoong Jesus, huwag na kayong lumakad pa o bumalik pa sa kadiliman. We never walk in darkness, but we have the light of life. Bitbit po natin ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo that reflects on kung sino si Kristo sa ating buhay. Ephesians chapter 5 verse 8, for we were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Mabuhay tayo bilang mga anak ng Diyos sa liwanag. Ito po mga verses na ito ay ito yung doon sa 7 sinabi ni Jesus, yung I am, no? I am the bread of life, di ba? Yung sinabi ni Jesus, I am the light, I am the light, no, of the world, ay ang tinutukoy po dito ay ang Panginoong Jesus mismo. At ipinapakita sa atin na tayo rin po mga Kristiyano, being the light of the world is one of the key aspects of God's nature. Yung kalikasan ng ating Panginoong Diyos. Bilang Diyos ng liwanag. Revelation chapter 21 verse 23 sabi rito, hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod sapagkat ang kaninginan ng Diyos ang magbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. So, dito po sinasabi po sa mga talata na ito, Ephesians chapter 5 verse 8 at saka sa Pahayag 21 o 23. Dito po ay matutunan po natin na tayo mismo ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ay inalis na ng Diyos ang ating mga kasalanan at inilagay po sa ating sarili yung righteousness. Inilagay na sa atin yung pamumuhay na matuwid, malinis at may kabanalan. Inalis na sa atin yung darkness at inilagay na sa atin yung liwanag na ito. Tayo po ngayon ay niligtas ng ating Panginoon at ang ilaw na kung saan ay nagliliwanag po sa ating buhay, sa ating puso, dapat po ito'y magre-reflect at makikita sa ating buhay. Ibig sabihin, ang ating puso ay dapat po katulad po ng puso ng ating Panginoong Jesucristo. Isang puso na naliliwanagan na sa katotohanan. Isang puso na kung saan ay punong-puno ng pagmamahal. Na katulad po ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos. At tayo po ay iniligtas niya o dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, iniligtas niya tayo sa ating pong mga kasalanan. So mga kapatid, dito po sinasabi, si Kristo mismo at ang kanyang kapangyarihan, ang siyang nagliliwanag po sa ating buhay upang magsilbing ilaw tayo sa ibang tao. Now, how can we shine brighter? Paano tayo magliliwanag pa? Paano? Ang sabi po ng Exodus chapter 34 verse 29, kung mapabasa po natin dito, ito po si Moses. Nung nandoon po siya, kausap niya ang Diyos sa bundok ng Sinai. Ito pong mukha ni Moses ay bigla pong nagliwanag. No? Nagliwanag yung kanyang mukha. His face was shining because he spent time with God. Bakit po nagliwanag yung mukha ni Moses? Dahil naglaan siya ng oras para po sa kanyang pagkikipag-liig, pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Na-encounter niya ang Diyos po sa bundok ng Sinai. Nakipag-liig siya sa ating Panginoon.
At ito po kanyang encounter with God ang siyang nagdulot po kay Moses para maging ibang tao. Maging ibang tao. Ibig sabihin, inwardly, inside and out, ito pong si Moses ay mayroon pong makikitang kakaiba sa kanyang buhay. Mayroon makikitang kakaiba sa kanyang buhay. Yung kanyang mukha ay nag-shine, nag-ningning, nag-iwanag, at ang kanyang puso ay nagkaroon po ng isang pusong katulad ng Diyos na naging mahabagin, naging maawain sa kanyang kapwa. At ito po yung nakita ng mga Israelitang ito kay Moses. Meron pong something special sa kanya. Mayroong nakikitang pagbabago sa buhay niya. Mayroong nakikitang kakaiba sa kanya. Nakita nila itong si Moses na iba kaysa sa kanila. Ganon din po sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. If we spend time with God, we will be changed. Amen? Magkakaroon po ng pagbabago ang ating buhay kapag pinili po natin na magkaroon po tayo ng oras para po sa ating Panginoon. More quality time you spend with Him, you spend with God. And the more na mag-spend tayo ng oras sa ating Panginoon, the more na magkakaroon po ng pagbabago ang ating buhay. Inside out, magkakaroon po ng pagbabago ang buhay natin, mga kapatid. Yung ating pong pananalita, yung tono ng ating boses, magiging kakaiba, babaguhin na ng Diyos. Kung noon, kapag yung una nating reaction kapag hindi tayo, pagka meron tayong nababalitaan o nakikita hindi magagandang pangyayari, parang napapasok, sigaw mo tayo, minsan napapamura pa tayo. But if you spend time with the Lord, babaguhin ng Diyos yung paraan ng ating pananalita, yung paraan, yung boses natin, babaguhin ito ng ating Panginoon. Alam po, noon, isa sa dahilan bakit ayaw ko maging pastor kasi pangit na, hindi ko talaga gusto yung boses ko. Totoo yun. Kahit ako magkakawagan na kasi, kunting lang yung hindi naman kataasan yung nota, pero pumipiyok na, tapos yung boses ko napakalaki. Hindi ko talaga gusto. Yun yung, yun yung isa sa dahilan kung bakit ayaw ko. Sabi ko, paano lang kapag magpapastor na ako, natural, kakanta. Di ba? Nahihihi ako kumanta. Yun yung ko noon eh. Kaya pala nagpastor din ako pas. Pero alam niyo po, noong 2000, kailan ba yun? First time namin umattend ng GA sa Benguet. Dumiretso po kami sa La Union. Tapos pinag-pray ako nung pastor ng Biscayan sa closing prayer. Hindi ko kalahin. Ang sinabi niya pala, pastor yung asawa niya. Alam niyo po, pagkatapos po namin nung mag-uwian na at nagkakamayan na, sabi ng pastor, ang ganda pala ng boses mo. Alam na nila. Okay. Hindi nga, yun bang yung sinabi ko na pastor yung asawa mo. Okay. So, sabi ko, okay pala boses ko. Kakanta na yan. Kaya alam niyo po mula noon, nagkaroon ako ng self-confidence. Naging confident na ako. Kaya, confidence pala tawag din, pas. Confidence. Nagkaroon ako ng lakas na loob. Sa akin kasi kapal ng mga tawag ko dun. Sobra naman sa confidence.
Kaya totoo po yun, ano? Kaya pagka kumakanta po ako, parang feeling ko, ngayon na naging pastor na ako, pagka kumakanta ako, feeling ko ganda-ganda ng boses ko. Basta kumakanta ako para sa Panginoon. Amen? Babaguhin niyo ni Lord. Lahat po ng pangit sa atin, babaguhin niya ng Diyos if we spend time or quality time with the Lord. At napakahalaga po na yung ating po maging goal sa ating pong buhay. Ayun po, manotis po ng ibang tao na mayroong pagbabago sa buhay natin. Hello? Yung meron po, yung manotis, makita, malaman ng ibang tao na mayroong pagbabago sa buhay natin. In application, to shine brighter, you must spend time with the Lord. At ito po yung mga possible ways na pwede po natin gawin. Una, prioritize morning devotions. Sa umaga pa lang, magkaroon po tayo ng devotion. Kapag ito po ay ginagawa mo, araw-araw, tuwing umaga, ito po ay magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo the whole day. You try it. Try niyo po kung hindi niyo pa naranasan mag-devotion sa umaga. Araw-araw niyo mag-devotion. Makikita po ninyo. Merong kakaiba the whole day sa buhay niyo. Kayo mismo yung makakaramdam. Merong kakaiba sa buhay niyo. Mamili o pumili ka lang ng isang verse, no? For your from your devotional time, and then i-meditate mo ito araw-araw. Ibig sabihin sa bawat araw, you pick one verse. Yun ang gawin mong devotion. Hindi naman yung araw-araw, isang verse lang yung babasahin mo. Grabe naman yan. Makabisado mo talaga yung verse na yan. Isang taon mo na minimemorize yung isang verse na yun. Diba, kahit mo pa makabisado. Tapos hindi mo pa rin alam kung anong meaning. Pero, subukan po natin. One verse a day. One verse a day. And use as your devotion. And I tell you, church, it will make a difference the whole day sa buhay mo. Hello? Subukan po natin. And then, practice a lifestyle of prayer. Practice a lifestyle of prayer. Kami po kapag dahil na si Angela katabi namin pagkakatutulog kami sa bago kami matulog. Eh minsan may pagkabalita talaga yung batang yan. Alam niyo pagkasabi ko, mag-pray na tayo. Hindi yan, mag-pray, ayoko. Sabihin niya. Hindi, mag-pray tayo. Minsan lang naman. Tapos, hindi na talaga hahawak kasi nakasanayan namin pag mag-pray kami, magkakahawak yung kamay namin. Pag sinabi niya ayaw niya, hindi talaga hahawak sa kamay namin. Lalo na sa akin. Ayoko kay Daddy Lou. Kay Mami Lola, sabihin niya. I-practice po natin sa ating mga anak. No? Practice po natin yung lifestyle of prayer. Yung makita po ng ating mga anak kung paano po tayo devoted sa ating pong panalangin. No? Araw-araw. Gabi-gabi. No? Hindi lang tayo mananalangin para magpasalamat sa breakfast, no, lunch, at saka dinner. Pasalamat
occasion, una, prioritize morning devotion. No? Pumili ka lang kahit isang verse. No? It could be a verse about God's character or an instruction about how to live. And then, practice a lifestyle of prayer. Ang goal po natin dito is, now the goal of letting your light shine is not to bring credit to yourself or make people respect you. It is instead to bring glory to God and attract people na sila po ay lumapit sa ating Panginoon. Amen? So again, yung Matthew chapter 5, verse 13 to 16, basahin ko po muli. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pa mapapanauli ang alat ito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatawag isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng bulong. Wala nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ngayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama nasa langit. Ito po yung pinaka-goal natin, yung maluwalhati ang Diyos sa pamagitan po ng ating mga ginagawa. Amen?